Ako naman naniniwala ang Alpha Phi Omega o Apo Fraternity na inosente ang kabrad nilang si Anthony Nepomuceno. Posibleng nasilaw lang daw ang nadawit o ang nagdawit sa kanilang brad sa kaso sa laki ng pabuya na nakapatong sa ulo ng kung sino man ang nagsagawa ng pagpapasabog. Nakatutok si Connie Sison. Hindi raw iiwan ng fraternity na Alpha Phi Omega ang kabrad na si Anthony Nepomuceno, ang itinuturing ngayon ng DOJ na prime suspect sa bar exam blast sa De La Salle University. Tulad ng kabrad nilang si Vice President Jejomar Binay, naniniwala sila na inosente si Nepomuceno. Wala daw dahilan para pumunta si Nepomuceno sa pagtatapos ng 2010 bar exam dahil hindi naman daw ito abogado o nag-aaral ng abogasya. Maging ang mga magulang daw nito, di makapaniwala sa akusasyon sa anak. During the blast, wala siya doon. Meron kaming group of brothers and sisters during the bar ops na nandun. And all of them are saying na he's not there. So, he was saying na kasama niya yung mother and father niya. Saan daw niya kasama siya? Somewhere in, they live in, nagbo-board sila sa Marikina. Nag-resign na raw sa trabaho si Nepomuceno, maging ang kanyang kapatid. Ngayon, nangangamba raw si Nepomuceno sa kanyang buhay, kaya humingi na ito ng tulong sa mga kabrad niya. Yung bata nahihirapan na they felt harassed. The mother and father, yung sister niya had to quit her job. Naniniwala rin ang apo na nadawit lang si Nepomuceno dahil sa 1.2 million reward money na inalok ng isang grupo ng businessmen at ng Fraternal Order ng Utopia ng Ateneo Law School. Connie Sison, nakatutok 24 oras. Samantala, gusto nang ipagbawal ni Senador Lito Lapid sa mga paaralan ang mga junk food o yun pong mga chichirya at iba pang pagkaing wala raw sustansya at hindi mainam sa kalusugan. Yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Dahil walang pasok sa mga public elementary school kanina, nadatnan namin nagpipiesta sa samot-saring chichirya ang mga batang ito sa harap mismo ng kanilang mga kaanak. Paano pa kaya kung nasa eskwelahan sila at di abot ng tingin ng mga magulang? Anong kinakain nyo sa eskwelahan? Tinapay po, tsaka mga biskwit. Mga biskwit. Ikaw? Kanin po, chichirya po. Ang mahigpit na pagbabantay sa pagkain ng mga bata ang isinusulong ngayon ni Senador Lito Lapid sa Senate Bill 2517. Dapat aniyang i-ban sa mga elementary at high school canteen ang pagkain na hindi nakapasa sa nutrient-based standards. Partikular na binanggit dito ang chips, hotdog, burger, pizza at soft drinks. Kung maisa batas, ipapatupad ito sa private at public elementary at high school. Ang Food and Nutrition Research Institute daw ang magsasabi kung anong standard ang susundin. Ipapatupad naman ito ng ilang ahensya ng gobyerno at mga eskwelahan. Ang hindi sumunod, pwedeng makulong o mapagmulta mula 200,000 hanggang 500,000 pesos. Supporting what we concept yung nutritious foods in our schools. Ayon sa isang nutritionist ng DOH, hindi banned sa mga public school ang chichirya kung meron naman itong sangkap Pinoy Seal. Kahit pa paano yung mga pagkain nila, meron silang carbohydrate, may protein. So meron pa rin siyang nutrient content. Pero yung kanyang dami, hindi enough dun sa pangangailangan ng bata. Meron kaming tinatawag ng food fortification program where we add vitamin A, iron and iodine. Magkano ba yung baon ng anak mo sa elementary? 10 pesos po. 10 pesos. Sa tingin mo, makakabili ng masustansyang pagkain? Hindi po ako sure kung masustansya po yung nabibili niya sa 10 pesos. Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sa iba pong balita, sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa bansang Vietnam, pinuntahan ni Pangulong Aquino ang isang kumpanya roon na pag-aari ng ilang Pilipino. Nagpaabot din siya ng pakikiramay sa Indonesia na naapektuhan ng tsunami at pagsabog ng bulkan. Mula sa Vietnam, nakatutok si Michael Fahatin. Bumisita si Pangulong Aquino sa SPI Global sa Hanoi, Vietnam, isang korporasyon na pag-aari ng Pilipino. Dito walang empleyado na Pinoy, kundi mga Pinoy ang boss ng mga Vietnamese. Masaya raw ang mga empleyado dito at mababait na boss ang mga Pilipino. We have many bosses is Filipino and they are nice. Yeah, they care of us. Hindi nga maiwasan ang paghanga ng mga Vietnamese kay Pangulong Aquino na isang binata.
Is he handsome? Yes, sure. He's a bachelor. Yeah. Are you single? Yeah, I'm single now. I'm single now. Maging ang mga Pilipino na OFW, hindi na itago ang saya nang makita siya. Guwapo. Guwapo, single ka ba? Hindi. Sa tingin ko magagawa na ng maayos yung trabaho niya. Sa harap ng Filipino community sa Vietnam, bukod sa ulat ng kalagayan ng Pilipinas, binanatan din ni Pangulong Aquino ang mga bumabatikos sa kanyang administrasyon. Ako po binata pa kaya marami akong free time. Maraming akong panahon pagtsagaan sila. I think I'm fulfilling my promise to everybody that there will be substantial changes in our country and in our governance. May higit 4,000 OFW ang nagkatrabaho sa Vietnam at ang mga Pilipino dito maituturing na milyonaryo kung pera ng Vietnam ang usapan. Balita ko, milyonaryo ka na eh. Dito lang sa Vietnam. Dahil mataas ang palitan dito, milyon-milyon. At tulad sa mga Pinoy, likas na masayahin din ang mga Vietnamese. Sa panayan naman namin sa Pangulo, ipinabot niya ang kanyang pakikiramay sa sinapit ng Indonesia sa panibagong trahedya kahapon. Hindi na nga matutuloy ang bilateral meeting ng Pangulo sa Pangulo ng Indonesia dahil kailangan nitong bumalik sa kanyang bansa. Bunso na nangyaring tsunami sa West Sumatra. I sent a letter also to the President of Indonesia with the same offers of assistance in any way that we can. Nakarating na rin kay Pangulo Aquino ang balita tungkol sa pagsuko ng isang suspect sa pambobomba malapit sa Lasal TAP noong isinasagawa ang bar exams. Like any other accused in our system of justice, he is presumed innocent until proven guilty. He will be afforded all the protection of his rights, but at the end of the day, if he is responsible, then he will have to pay. Mula rito sa Vietnam, Michael Fati, nakatutok, 24 oras. Sa ikatlong sunod na araw, hindi na naman natuloy ang eleksyong pambarangay at sangguniang kabataan sa Datu Unsay, Maguindanao. Nagbarikada na naman kasi ang mga residente sa munisipyo dahil sa umunoy lutong Macau na eleksyon. Nakatutok si Ivan Mayrina live mula sa lungsod ng Cotabato. Ivan. Vicky, meron lamang 8 barangay sa bayan ng Datu Unsay sa Maguindanao, pero sa lahat ng mga ito ay unopposed o walang kalaban ang mga kandidato mula kapitan hanggang SK. Ito ang punot dulo kung bakit hindi matuloy-tuloy ang eleksyon dito. Sa pagkakalang ilalabas sa mga election paraphernalia at ipagpapatuloy ng eleksyon, agad nagbarikada sa gate ng munisipyo ang daan-daang residente ng Datu Unsay, Maguindanao. Simula pa kahapon sila nakabantay sa munisipyo kung saan naglagi muna ang mga Board of Election Tellers at mga election paraphernalia. Ayaw kasi nilang matuloy ang anilay lutong Macau na eleksyon. Kung hindi nirespeto ng election officer yung kanilang mga certificate of candidacy nung pag-file nila, ganun din po ang hindi nila pagrespeto sa resolution ng INBAC. 8 lang ang barangay sa Datu Unsay pero sa lahat ng ito, unopposed o walang kalaban ng mga kandidato mula kapitan hanggang SK. May mga nag-file ng COC pero nang iprint ng mga balota, wala ang mga pangalan nila. Pati nga raw sa voters list, manipulado rin. Yung pag-file namin sa COC, inireject nila. Bakit daw po? Ewan ko lang. Wala man silang kuwan sa amin na kung anong kaso, diferensya doon, anong kaso sa amin. Pinuto na, tinanggal na lahat ng mga pamilya, tinanggal na lahat ng mga pangalan ng pamilya nila. Pati yung pangalan ng kumandidato, tinanggal din. Tanungin natin yung para malaman. Ang masaklap pa sa sitwasyon ng COMELEC sa Datu Unsay, October 24 o isang araw bago mag-eleksyon lamang itinalagang Municipal Election Supervisor. Sabi ni Heidi Mamalinta, ang bagong talagang election officer sa Datu Unsay, hindi raw naisumite sa COMELEC ang Certificate of Candidacy ng ibang tumatakbo sa barangay elections. Ang mga COC lang daw ng mga incumbent barangay officers ang naisubmit. Hanggang ngayon, hindi naman makagilap ang dating election officer na si Susan Cabanban. Doon po sa mga complaints nila, do you see anything irregular? Based sa sinasabi nila, talagang meron na. Pero I don't know how true naman. Pero kung titingnan mo, papakinggan mo yung sinasabi nila, parang meron. Alas 2 ng hapon dumating ang Provincial Election Supervisor ng Maguindanao dalang isang memo mula kay COMELEC Commissioner Elias Yusof para isagawa ang eleksyon ngayong araw. Pero mismo ang militar at pulisya ang nagpahayag ng pagkabahala. We're not letting our guards down, no? Kasi hindi lang sa safety namin but
ang pinaka first and foremost is the safety of the civilians, the populace. Yan ang ating talagang iniingatan. Sa gitna ng lahat ng ito, naiipit ang mga Board of Election Tellers na 3 araw nang hindi makauwi. Yung iba may mga anak, yung iba naman wala silang mga damit na nadala. Kasi hindi na expected na ganitong mangyayari. Vicky, sa ngayon ay nakasalalay sa Comelec Anbank dyan sa Maynila kung kailan ang itatakdang special elections dito sa bayan ng Datuonsay sa Maguindanao. Pero dagdag pa riyan, hiling din ng mga nagpoprotesta na sana raw ay maimbestigahan ang anilay manipulasyon sa mga COC at gayon din sa voters list. Samantala, Vicky, sa puntong ito ipapakita din natin ang ilang mga kuha ng GMA News sa bayan naman ng Buldon at sa Barira. Dyan sa lalawigan pa rin yan, Vicky, na Maguindanao. Nagkabatuhan po ang ilang mga taga-suporta ng magkatunggaling kandidato sa Buldon at naging tensyonado rin ang sitwasyon dyan kanina. Sa kabuuan ay 8 barangay sa bayan ng Buldon at 1 barangay pa sa Barira ang hindi pa rin nakakapag-eleksyon. Dahil din yan sa hinaharang ng mga gate sa mga munisipyo ng mga taong ayaw matuloy ng eleksyon dahil daw magkakaroon lamang ng malawakang dayaan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina, nagulat live mula sa Cotabato. Susunod! 5 araw na lang bago magundas, puspusa na ang paglilinis sa sementeryo. Eksklusibo, Zyrene Parsad nagsampol kung paano niya awitin ng lupang hinirang sa paparating ng laban ni Manny Pacquiao. Mamatay ng dahil sa'yo. Derek Ramsey, ano kaya ang masasabi sa pagkakalink ng kanyang ex-girlfriend na si Solen Yusab kay Richard Gutierrez? At isa sa mga kandidata sa Miss Resorts World 2010, ayun, nadulas sa pagharap sa mga mamamahayag. Tututukan natin dito sa 24 oras.